Ng social media giant na Meta na tahanan ang Pilipinas sa mga pinakamatatag na fact-checkers sa buong bansa para labanan ang paglipanan ng fake news at misinformation. Sa pagdinig ng House Tri-Committee, sinabi ni Meta Public Policy for Southeast Asia Director Dr. Rafael Frankel na malaki ang papel ng mga third-party fact-checkers na pababain ang paglipanan ng maling impormasyon sa social media tulad ng Facebook at Instagram. Kabilang narito ang Verifiles, Rappler at ang Agence France Presse. In Philippines, we work with 3 third-party fact-checkers. We work with Verifiles, Rappler, and AFP. And they are very active fact-checkers, I should say. And then we wait for, and while that content is in queued, then it's up to the third-party fact-checker to determine whether that content is indeed false, or there are other cases, right? You can imagine that misinformation isn't just binary. It's not necessarily true or false entirely. There are cases where it can be partially false, it can be misleading, it can be lacking context, right? So there are a number of different ratings that fact checkers can apply on our systems, and those ratings will lead to different actions by Meta's platforms, right? Kaugnay nito, mayroon namang 3 prosesong ginagawa ang Meta para labanan ang misinformation. Una rito, ang remove o pagtanggal ng content o account na lumabag sa kanilang community standards. Reduce o pagbawas sa mga content na mababa ang kalidad. At pangatlo, inform o ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko ng konteksto para malaman nila kung ano ba ang dapat basahin, pagkatiwalaan at i-share. Dagdag pa ng Meta, prioridad din nila ngayon ang pagmomoderate sa content na may kinalaman sa child exploitation, incitement to violence at terorismo. Nang tanungin naman ng Kamara ang Meta hinggil sa pananagutan nila sa pagkalat ng fake news at maling impormasyon sa Facebook, ay hindi naman sila makapagbigay ng direktang sagot dahil responsibilidad ng mga user ang kanilang mga ipinopost.